So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, mukhang malaki po ang magiging problema ni Sara Duterte dito kay Zuleika Lopez. So alam naman siguro natin no, na itong si Zuleika Lopez nga po ay nakakulong kasi nga po na contempt. So base po sa contempt kay Zuleika Lopez, siya po ay makukulong ng 5 araw hanggang November 25. Yun nga lang, posible pa itong ma-extend kung patuloy pa rin po siya magsisinungaling. At alam naman po natin mga ka-streetwise na tuwing meron po nako-contempt dyan po sa House or sa Senate, eh kinakausap po ito ng, ng congressman or staff ng congressman at kinukumbinsin na magsalita po at magsabi ng totoo. Tulad po nung nangyari kay Riana Garma at saka kay Leonardo, di ba? So ngayon mga ka-streetwise, no, ang problema kasi ni Sara Duterte, wala siyang isang salita. 'Di ba? Ito yung pinangako ni Sara nung una eh. Pakita ko sa inyo no. Ito nakita ko to from Rappler, 'di ba? Sabi dito, 'di ba? The vice president had said that she would join her staff if the house panel decides to detain them. Will she stay true to her word? Oh, okay. So ngayon, alam naman po natin no, na ang isa po sa mga pinangako ni Sara Duterte na kapag na-contempt po yung kanyang mga staff, kasama po siya magpapakulong sa mga staff niya. I mean, kasama siya magpapakulong kasama ng mga staff niya. So ito ang problema ni Sara Duterte. Magkakasama ito mga staff ni Sara Duterte na nangungurakot sa confidential fund, tapos nung nakakagipitan, eh, iniwan sa ere. At tandaan natin mga kababayan na kapag ang tao po iniwan mo sa ere, kakanta po yan. Magsasalita po yan. For example kayo, pag sa inyo rin naman nangyari yan eh. O magkakasama kayo. Tapos nung nagkagipitan kayo na kaibigan mo, o iniwan ka sa ere, alam ka namang hindi mo ilaglag. Oh. At syempre mga kababayan, imbis po nasamahan ni Sara Duterte itong si Zuleika Lopez na mukhang matatagalan po bago siya makalaya diyan. 'Di ba? Tandaan niyo 'di ba? Si Regina Garma inabot ata ng ilang buwan no, ng isang buwan mahigit bago siya napalaya. O ganoon din po mangyayari dito kay Zuleika Lopez hangga't hindi po siya magsasabi ng totoo. Hangga't meron pong committee hearing diyan po sa House, may extend po yung kanyang contempt. So ngayon, ang sagot ni Sara Duterte ito, tingnan nyo ah. So ang sagot ni Sara, di ba? VP Duterte expresses sympathy for her staff being grilled at House probe. Hindi nga lang sila nag-grilled eh. Hindi nga lang sila ginisa doon eh. Nakulong pa sila. So anong magagawa ng simpatsya mo? Eh ang pinangako mo dati, eh magkakasama kayo. Magkakasama kayo makukulong. Di ba mga kababayan, kung ganito yung amo ninyo, ilaglag nyo na. Common sense lang po ito, no? So basahin natin to. Sabi pa dito, okay. Vice President Sara Duterte expressed her sympathy on Wednesday for her subordinates at the office of the Vice President who have been invited and questioned by lawmakers as the House of Representatives continues its investigation into offices expenditures. Actually, no, alam nyo kung anong nakakagulat dito mga kababayan. Nung tinatanong po yung mga staff ni Sara Duterte, lahat sila walang alam. At napakalabo po na mangyari na yung Chief of Staff ni Sara Duterte na itong si Zuleika Lopez na matagal niya nang kasama sa Davao City pa lang, nung mayor pa si Sara Duterte, actually nung vice mayor pa lang si Sara Duterte, malabang walang alam ito sa mga nangyayari po sa confidential fund. At tandaan po natin mga kababayan na si Zuleika Lopez po ang sumasagot po sa COA. So napakalabo nun mga ka-streetwise no, na wala kang kinalaman sa confidential fund pero ikaw ang sumasagot dun po sa pag-flag ng COA regarding po sa confidential fund. And actually mga kababayan, 'di ba? Nilaglag na rin po talaga ni Zuleika Lopez itong si Sara Duterte. So dito merong part dito na kausap ni Zuleika Lopez si pangalan nito, si Congressman Suarez, no? Sige. Ito panoorin natin 'to, sige. May kinalaman ba ang Vice Presidente sa sulat na ito? Oo, hindi. Opo, yes. So, she knew about the letter. Kung talagang wala kang So yung sulat na sinasabi dito ni Congressman Suarez, ito po yung sulat na pinipigilan po ng Office of the Vice President na ilabas yung
yung COA report, yung audit report ng COA papuntang House, papuntang Congress. 'Di ba? Merong sulat na lumalabas, 'di ba? Merong sulat at ang pumirma doon si Zuleika Lopez. So yung sulat nga po na yon is pinipigilan po ng OVP yung COA na ilabas po yung audit. So sabi dito ni Zuleika Lopez, meron daw pong kinalaman si Sara Duterte. So actually mga kababayan, nasa House hearing pa lang po ito, nilaglag na po ni Zuleika Lopez itong si Sara Duterte. Paano pa kaya mga kababayan pag ito si Zuleika Lopez kinausap sa loob ng kulungan? 'Di ba? Nakuha niyo yung point ko mga ka-streetwise? Dito pa nga lang on public hearing Nilaglag na ni Zuleika Lopez si Sara Paano pa kaya na habang nakakulong at mas lalong pressure si Zuleika Lopez sa loob ng kulungan ng House? Oh, continue natin. Sige, ulitin natin. Sige. Ang Vice Presidente sa sulat na ito? Oo, hindi. Opo, yes. So, she knew about the letter. Kung talagang wala kang kinalaman, Attorney Lopez, sa utilization ng confidential funds, why is it ikaw ang sumasagot sa Audit Observation Memorandum ng COA? That's your signature. Am I correct, Attorney Lopez? That is correct, Your Honor. And you are still expecting that the committee will believe you na pag sinabi mo hanggang ngayon wala ka pa ring alam maski 2 beses ka nang sumulat sa COA tungkol sa confidential fund. Your Honor, respectfully, may I request a copy of the said letter? Kaya mo, 'di ba, letter mo nakalimutan mo. Halata ng sisinungaling Actually mga kababayan, hindi po na-contempt si Zuleika Lopez dahil sa sumulat siya sa COA. Na-contempt po, 'di ba, si Zuleika Lopez kasi po nagsisinungaling. Ayun ang point dito Kita mo sulat niya, hindi niya alam. Sinulatan niya yung COA, hindi niya alam, nakalimutan niya na. Sinulatan niya yung COA tungkol sa confidential fund, tapos sasabihin niya na wala siyang kinalaman sa confidential fund. Ayan po kasi pinapalabas ng mga DDS vlogger na kaya nakulong daw po, kaya daw po na-contempt si Zuleika Lopez kasi sumulat sa COA. Hindi po yun yung point doon. Hindi siya na-contempt kasi sumulat sa COA. Kaya siya na-contempt kasi 2 beses siyang sumulat sa COA tapos sasabihin niya na wala siyang kinalaman sa confidential fund kung paano ito ginastos. So, sinungaling. Kayo pag nakikinig kayo sa mga DDS, kayo mga DDS kayo, 'di ba, tuwan-tuwa kayo sa mga vlogger ninyo, tatanga-tanga naman, 'di ba? Oh, continue. Your Honor, respectfully, may I request a copy of the said letter? So I can... Comsec, can you please give this to the person who has lost her memory? Mukha po kasing talagang ayaw niyong malaman ng taong bayan kung paano niyo po ginastos yung 612 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at pati po ng Grabe, no? 600 million. 600 million na confidential fund. So actually, mga kababayan, yung nirereklamo dito ng mga DDS, bakit daw tayo nakafocus masyado sa confidential fund ni Sara Duterte, hindi naman daw natin pinapansin yung flood control ni PBBM na pumalpak daw. So, una mga kababayan, may nakita tayong project. 'Di ba? At hindi po na-flag yung DPWH ng COA. So, ano nga hanapin natin? 'Di ba? Ayan ang point Pag sinabi ng COA na merong anomalya sa flood control, doon po tayo magre-react. Yun nga lang po wala sa ngayon. 'Di ba? Kung meron man, nasagot na rin po ito. Malamang nasagot na rin po ito, 'di ba? Hindi po katulad po kay Sara Duterte na 2023 pa lang po, 'di ba? 2024 na ngayon, 'di ba? 2022 yung paggamit niya ng confidential fund. Na-flag siya noong 2023 hanggang ngayon walang sagot at may nakita tayong mga questionableng resibo. 'Di ba? Mary Grace Piatos, 'di ba? Tapos yung Fernando Tempura ba yun? So magkaiba 'yon, magkaiba. Kasi yung flood control ni PBBM may nakita tayong ginawa, may nakita tayong proyekto. So yung proyekto hindi sapat kaya nga binabaha. 'Di ba kalaban mo global warming yung kalaban mo diyan. Anong magagawa ng proyekto mo kung kulang ka sa budget? So continue natin, sige. DepEd. Kasi kung wala naman kayong tinatago,
Di ba? Kung wala naman kayong tinatago, ba't nyo pa papakiusapan yung isang ahensya Correct. na hindi i-share ang mga dokumento patungkol sa isang investigasyon na isinasagawa ng isa pang ahensya? Your Honor, Mr. Chair, because that is the truth. I really have no personal knowledge as regards the matter of confidential funds. Okay. Tamo, nagsisinungaling talaga eh. Nagsisinungaling eh. 'Di ba? So sabi niya dito, siya yung pumirma para pigilan yung COA, para ilabas po yung audit report. Tapos sasabihin ni Zuleika Lopez na wala siyang kinalaman at ang may kinalaman dito si VP Sara Duterte. So nilaglag mo si Sara Duterte, nagsinungaling ka pa. Parang 'di ba, naghugas kamay ka, pero si Sara yung tinuro mo. So ang point dito mga kababayan, dito pa lang po sa hearing na 'to, nilaglag na po ni Zuleika Lopez si Sara Duterte, yung amo niya. Paano pa kaya 'pag kinausap ito on private habang nakakulong? Tandaan natin masakit pa likod nito, 'di ba may iniindang sakit sa likod dito si Zuleika Lopez. Oh, at tandaan din po natin na hindi lang po siya 5 days makukulong kung magsisinungaling po siya ulit sa November 25. Oh, continue. Mukha po kasing talagang ayaw niyong malaman ng taong bayan kung paano niyo po ginastos yung 612 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at pati po ng DepEd. Those two letters cannot be denied. Her signature is on those two letters. So napakahirap pong paniwalaan ng isang taong nakapirma sa dalawang sulat na yan ay walang kinalaman patungkol sa isyong kanyang ipinapakiusap sa Commission on Audit. No one in their right mind, Mr. Chair, will affix their signature in a document that they do not have any knowledge of. Actually, magaling talaga si Congressman Suarez, no? Mahusay na congressman talaga 'to, no? Magaling siya mag-interrogate. Abogado Hindi, ito, isa sa mga DDS na sa mga DDS diyan, paano niyo sasagutin 'to? 'Di ba? Kung walang kinalaman si Zuleika Lopez diyan po sa paggasta at paggastos at pangungurakot nga po ng confidential fund, bakit siya yung pumipigil sa COA para ilabas po yung COA, yung audit report? 'Di ba? Sinong matinong tao ang gagawa nun na wala ka palang kinalaman, ba't mo pipigilan? 'Di ba? So, po kayo, Attorney Lopez. Kung ako nga, pipirma lang sa dokumento, inaaral ko muna kung anong nilalaman. Ito pa, COA. Dito pa, pera ng taong bayan. Sorry, Mr. Chair. matandaan niyo itong house hearing na 'to naka-public 'to. So medyo pa 'to medyo siyempre naka-public, so medyo mabait pa yung mga congressman dito. So paano pa kaya 'pag kinausap siya on private? So mas lalong magiging pressure ito kay Zuleika Lopez at malamang sa malamang ang ending po nito ilalaglag po ni Zuleika Lopez itong si Sara Duterte. Malamang gano'n po 'yun. Kasi una, iniwan niyo muna sa ere, 'di ba? Dapat ikaw yung uma-attend, 'di ba? Dapat si Sara Duterte ang uma-attend sa house hearing. Ang nangyari, yung mga staff mo yung pina-attend mo. Tinago mo pa yung iba. So kahit anong tago diyan ni Sara Duterte, mahuhuli rin po 'yan. So kung ipagpapatuloy po ni Sara Duterte itong attitude niya na 'to, ang ending nito mga kababayan, ilalaglag din po siya ng mga staff niya. Human nature po 'yun. Oh. So 'yun mga ka-streetwise 'no, so diyan po sa Team Replay ano nga po masasabi niyo nga po dito sa kasi dito pa lang nilaglag niya na, Dito pa lang sa house hearing dito na naka-public nilaglag na nga po naka-public nilaglag na nga po ni Zuleika Lopez, paano pa kaya on private 'no? So kayo po, ano po masasabi niyo nga po dito sa paglaglag nga po or 'di ba, yung paglaglag, tama, paglaglag ni Zuleika Lopez dito po kay Sara Duterte. So kayo ba naniniwala ba kayo na si Zuleika Lopez po ang magiging Regina Garma Part 2? Yan. So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At yan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. Salamat, thank you, and goodbye.